Shen Shuyao, bakit ka nandito sa bahay ko? Taong 1978 sa Shilipu. Nireinkarnate ako bilang isang kawawang taong pwedeng apak-apakan ng kahit sino. Changfeng, patawad. Pinalin lang kita at nilagyan ng gamot ang inumin mo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Mabuting tao ka. Dapat ay magpakasal ka sa isang babaeng malinis ang dangal. Shen Shuyao, nilagyan mo ako ng gamot. Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Si Liu Erzu ang nababaliw. May dadalhin si Liu Erzu ng mga tao ngayong gabi para agawin ako. Kapag hindi ako pumayag sa kanya, kakalagkarin niya ako sa kalsada para ipahiya. Mas mabuti pang mamatay kaysa ibigay ang sarili ko sa kanya. Masama ang katayuan ng pamilya ko. Walang maniniwala sa akin. At walang mangangahas na tumulong sa akin. Hindi ko na kayang protektahan ang sarili ko. Mamatay man ako, akong si Shen Shuyao. Hindi ko ibibigay ang puridad ko sa hayop na yon. Lu Changfeng, ikaw lang ang pinakamatapat sa baryong ito. Kailanman ay hindi mo ako itinuring ng masama. Ibinibigay ko sa iyo ang aking virginity. Para tuluyang maputol ang maitim na balak ni Liu Erzu. Kung pakiramdam mo ay lugi ka, bukas ay pumunta ka sa komunidad at isumbong mo ako sa pambabastos. Ipakulong mo ako. Kahit bitain pa ako, tatanggapin ko. Akong si Lu Changfeng. Hindi ako ganoon kaduwag para itulak ang sarili kong babae na magdusa. Dahil ibinigay mo na ang sarili mo sa akin. Kahit gumuho pa ang langit, ako ang haharap. Bilisan nyo, harangan nyo ang bintana sa likod. Ngayong araw, huliin natin sa base ang dalawang makiapid na yan. Nandito na siya, Changfeng. Sabihin mo na lang na pinalin lang at tinukso kita. Wala kang alam sa nangyari. Huwag kang matakot, ako ang bahala rito. Ang Liu Erzu na yung tarantado. Kagabi lang ay itinago niya ang kalahating sakong harina ng komunidad. Sa lihim na imbakan ng bahay nila. Ngayon naman ay naparito para manggulo. Ang harinang yon ang ikabubuhay ng buong baryo. Kahit akong si Mouse Boss, kaunting nalaglag lang ang kinakain ko. Ha, ikaw ba ang nagsasalita? Naiintindihan mo ang sinasabi ni Mouse Boss? Lu Changfeng, sawa ka na ba sa buhay mo, bata ka? Ang babaeng natipuhan ko, pinagnasaan mo pa. Tamang-tama ang dating nyo, Kapitan Liu. Ang dalawang ito ay gumagawa ng kababalaghan, talian sila at irampa sa kalsada. Bukas ng umaga, dalhin sila agad para bitayin. Wakas na ang nag-iisang natitirang anak ng pamilya Lu. Ang babaeng iyan na malandi, matagal ang dapat na parusahan. Napakalaking kasalanan nito. Umotot ka sa mukha ng nanay mo. Liu Erzu, katabi ko sa pagtulog ang prospective na asawa ko. Anong pakialam mo? Walang katibayan ng kasal, kaya pambabastos pa rin yan. Hulihin siya at pigilan nyo. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na gumalaw. Gusto mo akong akusahan ng pambabastos, Liu Erzu? CJ, linawin mo muna sa harap ng buong baryo. Bakit ang kalahating sakong harina na nawala sa komunidad kagabi ay nasa lihim na imbakan sa bahay ninyo? Ikaw, huwag kang mag-imbento. Kung magnanakaw ka ng pagkain ng bayan, pumunta tayo sa bahay nyo at halungkatin ang imbakan. Kapag walang nahanap doon, pupulutin ko ang ulo mo. Pagnanakaw ng ari-arian ng komunidad. At napakalaking halaga nito. Kapag napatunayan ito, siguradong sa kulungan ang bagsak ni Liu Erzu. Talian siya at ipadala sa komunidad bukas ng umaga. Talian siya at dalhin sa komunidad bukas ng umaga. Huwag ka nang umiyak, ngayong mag-asawa na tayo. Akin ka na mula ngayon. Bukas ay pupunta tayo sa komunidad para kumuha ng katibayan ng kasal. Mainit na balita. May malaking nilalang sa Laohigo na nabali ang binti. Napakaraming dugo ang nawala sa kanya. Mamatay na siya. Tayo na, kumuha muna tayo ng katibayan ng kasal. Pagkatapos nating kumuha ng sertipiko, ipagluluto kita ng karne mamayang gabi. Saan ka pumunta ng napakaaga? May respeto ka pa ba sa production team? Kumuha ng sertipiko sa komuna. Ang lupang iyon sa silangang Dalisdis. Simula ngayon, kayong mag-asawa na ang bahala riyan. Matatawag ba talagang lupa ang lugar na iyon? Puro bato lang ang nandoon. Kahit anong itanim mo roon, mamamatay lang. Noong isang taon, nang hatiin ang lupang iyon sa pamilya Kao. Kalahating buwan nilang binungkal. Pero wala man lang silang nakuha kahit kalahating basket ng matabang lupa. Muntik nang magutom ang buong pamilya nila, kaya pagkatapos nyon ay wala nang nangahas na humawak doon. Ilang taon na itong napabayaan. Mas matangkad pa sa tao ang mga damo roon. Tinatanggap ko ang lupa sa silangang Dalisdis. Pagkatapos ng isang buwan sa listahan. Kung kulang ang listahan, bawasan ang rasyon ng 2 tao. Itatanong ko nga sa production team ng Shilipu. Kung ang lupang ito ba ay sa gobyerno o sa pamilya Liu ninyo. Tayo na, uwi na tayo. Ang batang ito, hindi niya ba talaga alam kung gaano katigas ang lupang iyon? O may sira lang talaga ang ulo niya? Matamis ba? Tandaan mo ang lasang ito. Hanggat kasama mo ako, mas magiging matamis pa ang mga susunod nating araw kaysa sa candy na ito.
Hintayin mo ang pagbabalik ko. Gutom na ako. Bulok na gulay na wala man lang kahit isang patak ng mantika. Hoy! Ano ang hinahanap mo? Sino yan? Sinong lapastangan ang nagtatago riyan? Huwag mo akong takutin. Lumabas ka riyan. Kagatin ko ang ikatlong paa mo, tingnan mo. Huwag ka nang maghanap, ako ang nagsasalita kanina. Ang isang taong may dalawang paa ay nakakapagsalita sa akin. Hindi nakakabusog ang mga bulok na dahon ng gulay. Sumunod ka sa akin at araw-araw kang magkakaroon ng buto na may karne. Niloloko mo ba ang asong ito? Mas tuyo pa ang lalagyan mo ng bigas kaysa sa mukha ko. Pupunta ako sa Laohigo. May isang malaking hayop doon sa bundok na may bali ang paa. Tulungan mo akong hanapin siya at iuwi natin. Kapag nagtagumpay tayo, sa iyo na ang lahat ng malalaking buto. Gagawa ka ba, yung malalaking buto na may kasamang karne at litid? Amo, sana sinabi mo agad. Kung saan mo ituro, doon ako mangangagat. Walang pag-aalinlangan. Ipag-akay mo ako. Akitin mo siya rito, huwag kang magpasagasa at mamatay. Kung hindi, walang buto para sa iyo. Amo, asintahin mo ng mabuti at tagain mo. Ano ang tinitingin-tingin mo? Wala ka ng silbi dahil bali ang paa mo. Napakagaling mo, amo. Puro karne ito. Yumaman na tayo. Ang bulok na lupang iyon sa silangang dalisdis ay ibinigay sa anak ng pamilya Lu. Hindi ba parang pinapahirapan lang nila itong magutom? Sino ba naman ang nagsabi sa kanyang kalabanin si Kapitan Liu? Tiyak na tumitimbang ito ng 1,000 kilo. Mag-isa niya itong pinatumba. Para siyang isang Diyos na bumaba sa lupa. Kapatid na Chang Feng, tutulungan ka naming buhatin ito pa uwi. Bakit ka nasugatan ng ganyan? Naging ganito ka. Huwag kang matakot, gasgas lang ito sa balat. Walang anuman ito, huwag ka nang umiyak. Lalo pang gaganda ang buhay natin. Kakain tayo ng karne ngayong gabi. Simulan na ang paghahati ng karne. Salamat sa pagbuhat ng baboy ramo. Isang piraso para sa bawat isa. Kapatid na Chang Feng. Nakahiya naman, sige na, tanggapin mo na. Sa susunod, kung may mabigat na trabaho sa bahay, magsabi ka lang. Lolo Wang, iuwi mo ito para malasahan naman ng mga bata ang mantika, sige na. Chang Feng, mula ngayon, ang problema mo ay problema ko na rin. Napakabango talaga nito, lintik. Sa susunod, kung sino man ang mga has na magsismis, ako ang unang pupunit sa bibig niya. Pumasok ka na sa loob at kumain habang mainit pa. Ano bang nakain ng dalawang paang hayop na ito at nagwawala? Nagtatapon lang ng masarap na karne kung saan-saan. Pagkatapos mong kumain, may ipapagawa ako sa iyo. Bakit ang bait ng dalawang paang hayop na ito ngayon? Kung ayaw mong kumain, ipakakain ko na lang sa aso. Huwag, kakainin ko na. Sayang naman kung ipapakain lang sa bobong asong iyon. Napakabango, nahihilo ako sa sarap. Busog na ako. Maraming salamat sa biyaya, amo. Mula ngayon, kayo na ang aking pangalawang magulang. Kahit saan niyo ituro, doon ako mangangagat. Mula ngayon, tatawagin kitang here. Bantayan mo ang pamilya Liu at pakinggan ang mga sinasabi nila araw-araw. Iulat mo sa akin ang lahat ng walang kulang. Huwag kayong mag-alala, amo. Ako ang gumawa ng lahat ng butas ng daga sa bahay ng mga Liu. Kahit ilang beses siyang umikot habang natutulog, alam na alam ko. Amo, hintayin niyo ang magandang balita mula sa akin. Chang Feng, bakit nagdala ka ng napakaraming karne? Sasamahan kita para may kasama ka. Ihatid mo ako sa bahay ng matandang karpintero sa silangan ng nayon. Lolo Zhao, may gusto sana akong ipagpalit sa inyo. Ano naman ang gusto mong ipalit, bata? Mga lumang tabla ng kahoy at mga pako. Mas marami, mas mabuti. Ano ang ginagawa mo? Inaayos ang bahay. Kung hindi pa natin ito ayusin, baka isang araw gumuho ito at mabaon tayong dalawa ng buhay. Bakit ka umiiwas? Hindi ako umiiwas, tinutulungan lang kitang mag-abot ng mga gamit. Sige, iabot mo sa akin ang martilyo. Halika, maghugas tayo sa tabi ng ilog.
Tingnan mo ang buhay nila. Kahapon kumain sila ng karne. Ngayon naman, tinutulungan pa ng lalaki ang asawa niya sa mga gawaing bahay. Samantalang ang walang kwenta kong asawa. Pagka-uwi sa bahay, humihiga lang agad sa kama. Napakalaki talaga ng pagkakaiba ng mga tao. Bakit ka umiiyak? Darating din ang magandang buhay sa hinaharap. Mukhang masaya ang buhay niyo ngayon, ah. Ang mabatong dalisdis sa silangan ay hindi niyo matatapos bungkalin sa loob ng isang buwan. Sa susunod na buwan, huwag na kayong umasang makakakuha kahit kalahating butil ng pagkain. Salamat sa pag-aalala, kapatid na Liu. Ako na ang bahalang magbungkal sa lupain sa silangan. Pero mas mabuting alalahanin niyo muna ang sarili niyo, kapatid na Liu. Madaling madapa kapag naglalakad sa dilim. Ang mga maruruming sikreto sa bahay niyo. Dapat mong itagong mabuti. Nye. Baka maghinala si Changfeng. Huwag kang mag-alala. Mas takot siya kaysa sa akin. Amo, magdamag akong nagbantay sa kisam ng bahay ni Liu Wanyu kagabi. Hating gabi, pumuslit siya sa kulungan ng baka. Pinakain niya ng maraming damong nakakalason ang isang malusog na baka. Gusto niyang lasunin ang baka. Para isisi sa inyo ang kasalanan. Lu Changfeng, ang gawain sa mabatong dalisdis sa silangan ang pinakamabigat. Dahil bagong kasal ka, nagmalasakit ang pangkat sa iyo. Binigyan ka namin ng isang magandang baka para makatulong. Pero hindi man lang makatayo ng maayos ang bakang ito. Paano nito mabubungkal ang mabatong dalisdis? Malinaw namang mamamatay na ang bakang ito. Ang matandang bakang ito ay isang kayamanan na maraming beses nang nakatulong. Umaasa kaming lahat dito para sa pagbubungkal ng mabatong dalisdis. Gusto ko lang linawin ang lahat ngayon pa lang. Kung mamamatay ang bakang ito sa mga kamay mo, huwag mong sisisihin ang pangkat kung magagalit kami sa iyo. Ito ang kasunduan ng pananagutan. Lagdaan mo at lagyan ng thumb mark. Pagkatapos ay maaari mo nang iuwi ang baka. Kung may mangyaring masama sa baka, ikaw ang may buong pananagutan. Sige, may kasunduan sa papel at may pulang thumb mark. Kusa mo itong ginawa, ah. Napakalaking pagkakamali ng batang ito mula sa pamilya Lu. Hindi na aabot ng tanghali ang bakang ito. Tapos na ang buhay niya ngayon. Katapusan na niya. Sira na ang kinabukasan niya. Changfeng, malapit nang malagutan ng hininga ang bakang ito. Pumunta ka sa kusina at magpainit ng tubig. Dalhin mo rito sa bakuran para maamoy. Napakabaho, ano ba ang bagay na ito? Dadalhin kita sa damong lason. Ako na ang bahala rito. Amo, nandito lang po. Sa loob ng 7 hakbang mula sa lason, siguradong mailunas. Maghanap ka ng damo na may puting balahibo sa mga dahon nito. Amo, ang galing ko ba? Oh, nabuhay. Patay na dapat si Lu Changfeng, di ba? Ngayong araw, sa ngalan ng pangkat, tatalian kita at dadalhin sa komuna. Kapitan, nakatayo pa ang baka na yan oh. Huling hininga na lang niya yan. Ang tigas ng lupa, parang bakal. Ang mahinang bakang ito, hindi pa nakakalampas ng 10 hakbang ay tiyak na babagsak na. Humanda ng magtrabaho. Tagapagligtas, panoorin mo kami. 2 talampakan sa kaliwang harap. May nakatagong bato, umiwas ng kalahating hakbang pa kanan. Maraming salamat, Kapitan Liu. Ang bakang ito ay talagang kayamanan ng pangkat. Kung wala ito, hindi ko talaga alam kung paano bubuklatin ang matigas na lupang ito. Napakamaalalahanin ni Kapitan Liu sa mga miyembro. Ibinigay sa akin ang napakahusay na hayop na ito. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Kalokohan, tiyak na palihim mong pinalitan ang baka. Kung ang may sakit na bakang ito ay kayang mag-araro sa lupang ito. Akong si Zhao si ay lalamunin ng buo ang mga bato sa lupang ito. Ang matandang bakang ito. Bakit naman gayon pa niya sinipa si Kapitan Liu? Sa tingin ko, kahit ang hayop ay hindi na masikmura ang ginagawa niya. Napakaitim ng budhi niya, buti nga at sinipa siya. Ang matandang bastos na iyon ay dapat lang masipa sa hukay ng dumi. Kapitan! Kapitan, okay ka lang ba? Alis, bilis, alis.
Changfeng, mukhang nakatagpo ka ng himala ah. Kahapon lang, hindi man lang makatayo ng maayos ang bakang iyon. Pero pagkatapos mong hawakan, mas malakas pa siyang magtrabaho kaysa sa malusog na baka. Kahit sa mabatong lugar na ito, lumilikha ng kislap ang araro. Sa loob lang ng kalahating oras ng paninigarilyo, malaking bahagi na ang naararo mo. Wala namang mahika roon. Kahapon, bumubula ang bibig niya ng berdeng likido. At nanginginig ang buong katawan. Noong pumasok ako sa bundok noon, nakatagpo ako ng matandang mga ngaso. Sabi niya, dahil daw ito sa pagkain ng damong lason. Sa loob ng 7 hakbang mula sa lason, siguradong mailunas. Kaya naghanap ako sa mga siwang ng bato ng damong may balahibo. Dinurog ko ito at ipinainom sa kanya. Samba lang talaga na gumana. Nakaligtas siya sa damong lason. Sa loob ng 2 li sa paligid ng Shilipu, wala namang ganoong damo. Palaging nakakulong ang bakang ito sa kwadra ng pangkat. Saan naman siya makakakain ng damong lason? Ang matandang bastos na si Liu Wanyu na yan. Gusto lang niyang isisi ang lahat kay Changfeng. Kagabi nang gumising ako para umihi. Nakakita ko ng anino ng tao malapit sa kwadra. Ngayong naiisip ko, siguradong ang walang konsensyang iyon ang may gawa. Changfeng, mas matalas pa ang mata mo kaysa sa veterinaryo ng komuna. Ang 2 tupa ni Tio ay nalalagasan ng balahibo kamakailan. At hindi man lang kumakain ng damo. Tingnan mo naman para kay Tio. At ang baboy ko rin, ilang araw nang hindi kumakain. Tingnan mo naman para kay ate. Ang manok ko naman, 3 araw nang hindi nangingitlog. Ang baka ko naman ay pilay ang paa. Dahil nakiusap ang mga kanayon. Tiyak na tutulong ako. Pero hindi naman ako eksperto. Huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko mapagaling. Paano ka naman namin sisisihin? Kung hindi mapagaling, kapalaran na lang talaga ng hayop yan. Changfeng, pagkatapos mong tingnan ang baboy, pumunta ka rito para kumain ah. Nandito na si Changfeng. Tingnan mo nga ito. 3 araw nang hindi kumakain ang baboy na ito. Kung magugutom pa ito, bababa ang timbang nito. Amo, nagmumura ang matabang baboy na ito. Napakainit para sa akin. Ang bubong ng kulungan ay masyadong makapal ang takip na damo. Walang pumapasok na hangin. At may dumi pa doon sa labangan. Napakapait, halos mangilo ang ngipin ko. Pagkain ba ng baboy to? Hindi naman may sakit ang mga inahing baboy. Masyadong kulob sa loob ng kulungan. Hawiin mo ang 2 banig para pumasok ang hangin. Panis na ang tubig sa labangan. Palitan mo ng malamig na tubig balon. Kumuha ka rin ng ilang sariwang dahon ng gulay gubat. Haha, iuwi ko ito para pampalakas ng katawan ni Shen Shuyao. Napakakati, nakakabaliw. Puno ng matinik na damo ang mga kumpay. Bumaon sa balahibo ko, hindi ko matanggal. May mga tinik sa kumpay. Palitan mo na lang ng tuyong damo. Iuwi ko ito para gawing buro. Basang-basa na ang lahat. Palitan mo ng tuyong damo at budbura ng apog ang kulungan. Pang-ulam ito para kay Shen Shuyao. Asawa ko, nakabalik na ako. May dala akong masarap. Galing ito sa mga kanayon natin. Sadyang ibinigay ito ni Aling Wang, mga itlog para pampalakas ng katawan mo. Lulutuin ko muna ang mga itlog. Siguradong gutom ka na. Sinong nagsabi sa iyong gawin yan? Punit na ang damit, kailangan talagang tahiin. Hindi ako sanay sa pananahi. Hindi ko pa ito napag-aralan noon. Huwag mo sana akong pagtawanan. Hindi pa nga patay ang ilawan. Sa susunod, huwag mo nang gagawin ang mga ganitong mabibigat na trabaho. Magaspang naman ang balat ko. Kung mapunit man ang damit ko, ayos lang. Pero kung masugatan ang mga kamay mo, masasaktan ang puso ko. Ginamit ko ang mga itlog kahapon at hinaluan ng harina para makagawa ng 3 pirasong tinapay. Mahirap ang daan sa kabundukan. Marami ring mababangis na hayop doon. Mag-iingat ka talaga. Bumalik ka bago magdilim. Aalis na ako. Kahit isang balahibo ng kuneho ay wala, saan ba nagtatago ang mga hayop na iyon? Boss, may kung ano sa itaas ng puno. Napakabaho, amoy ibon. Saan galing ang kalbong asong ito? Lakas ng loob mong tumahol sa teritoryo ko. Gusto mo bang liparin kita riyan at tukain ko ang mga mata mo? Ikaw na ibong maitim at madungis. Sino ang tinatawag mong bobong aso? Kung matapang ka, bumaba ka rito. Bobong aso ka talaga. Tahol ng tahol, wala namang magawa. Tigil, tumahimik kayo.
Tapos ka na bang sumigaw? Naiintindihan ng taong ito ang sinasabi ko. Kung gusto mo ito, sumunod ka sa akin. Sa susunod, bibigyan pa kita ng maraming makikinang na bagay. Napakatuso ng mga tao. Gusto mo lang ba akong mapababa para balatan ako? Boss, wag mong ibigay sa maitim na uwak na yan. Hotutero lang ang lokong yan. Hayaan mo akong umakyat at kagatin siya hanggang mamatay. Akin na nga yang makinang na bagay na yan. Dahil kinuha mo ang gamit ko, tauhan na kita. Simula ngayong araw, ang pangalan mo ay Heyu. Ang astig ng pangalang Heyu. Napakagalante ng boss. Basta may makikinang na bagay, susunod ako sa kahit anong iutos mo. Sipsip na ibon, walang hiya. Bobong aso. Mamatay ka sa inggit. Boss, may gumagalaw doon sa may dalisdis ng puting birch. Boss, nandoon sila sa likod. Puro matatabang karne. Mga dekalidad na kabute. Saan kayo tatakbo? Pumasok kayong lahat. Boss, ang galing ng mga tahol ko kanina, di ba? Ako ang nagtaboy sa lahat ng matatabang karne na iyan papasok. Kalokohan, ako ang tumakot sa kanila mula sa langit kaya sila nabulabog. Nakisawsaw ka lang naman. Tumahimik kayo. Diyos ko, hindi ba namamalikmata ang mga mata ko? Kapatid na Changfeng, saan ka ba galing at tila yumaman ka? Tiyak na nasa 100 kilo ang karne na ito. Changfeng, ano ito? Pumasok ako sa bundok kanina at naglagay ng ilang bitad. Nakakuha ako ng ilang ligaw na kuneho. Ang 10 ito ay ibibigay ko sa kooperatiba. Para may maidagdag na ulam ang lahat. Magaling na bata, bukas ng tanghali sa malaking kantina, magpapakulo tayo ng sabaw ng kuneho. Lahat ng tao sa nayon, bata man o matanda, ay may bahagi. CJ! Bakit naging ganito ang itsura mo? Walang anuman, ipagluluto kita ng karne ng kuneho ngayong gabi. Ang galing ng pagkakahiwa ni kuya. At napakalinis naman ng pagkakahugas ni ate. Ang ganitong buhay ay hindi ko ipagpapalit kahit sa buhay ng diwata. Napakabango naman, nakakagutom para sa aso. Buksan na ang takip ng kaldero. Tikman mo kung tama lang ang alat. Tamang-tama, napakasariwa. Kuya, bakit ang aga mong aalis, saan ka pupunta? Pupunta muna ako sa black market sa bayan. Bantayan mo ng mabuti ang bahay. Gusto mo ba ng magagandang kalakal mula sa bundok? Karaniwan lang ang kalidad. Mahigpit ang pagbabantay ngayon. Ang tumpok ng mga laman loob na ito, bibigyan kita ng 20 yuan. Ituring mo na lang na gumagawa ako ng kawanggawa. Anong ibig mong sabihin? Ginoong Xu, bagaman luma ang suot mo. Ngunit ang marka sa kaliwang pulso mo ay mula sa Shanghai. Baka siyon ang strap ng relo na matagal nang nakasuot, hindi ba? Bago ka pumasok sa black market, tinanggal mo ito at ibinulsa. Hindi pa nawawala ang marka. Kamakailan ay marami ang gawain sa pabrika ng gobyerno. Para sa hapag ng mga pinuno na bibisita. Kulang kayo ng magandang ulam na maihahain, hindi ba? Ang kalidad ng mga dala ko ay walang katulad. 50 yuan. At kasama na ang lahat ng mga kupon na ito, kukunin ko na lahat. Bayad na. Hanggang sa muli. Kumuha ka ng 10 talampakan ng telang ito. At bigyan mo rin ako ng 1 lata ng vanishing cream. Lahat ay 12 yuan at 4 mao. Ito ang sukli mo.
Nandito na si kuya. Anong magandang bagay ang nasa loob ng bag? Ito ay pinong bigas at harina. Ito ang 37 yuan at 6 mao, itabi mo ng mabuti. Xiangfeng, itabi mo ang perang ito. Maraming kailangang pagkagastusan sa bahay. Napakahalaga ng mga bagay na ito. Bukas ay ibalik mo na lang ito sa kooperatiba para ma-refund. Ayos lang sa akin ang magsuot ng magaspang na tela. Hindi rin madaling madumihan kapag nagtatrabaho sa bukid. Bakit naman ibabalik? Ang asawa ko, si Lu Changfeng. Dapat lang na magsuot ng bagong damit at magpahid ng mabangong cream. Kapag naubos ang pera, kikita ulit ako. Kung hindi mo alam gumawa ng damit, huwag mo nang pilitin. Masasaktan lang ang mga kamay mo, mag-aalala lang ako. Opo. Si Lixiulan, ang asawa ni Zhang Shonsa na yun. Dati siyang nag-apprentice sa patahian ng komunidad. Mamayang gabi, dadalhin natin ang tela sa kanya. Hayaan nating sukatin kanya para gawa ng damit. Kapatid na Changfeng at ang iyong asawa. Tuloy kayo, maupo kayo. Si Ulan, kumuha ka nga ng 2 malinis na mangkok. Kuya Dashon, ate. Huwag na kayong mag-abala. Kumain na kami. Ate, naparito kami ngayon dahil may hihilingin kaming pabor. Bumili ako ng tela para kay Shuyao. Gusto ko sanang gawan siya ng bagong damit. Medyo lampas si Shuyao sa mga ganitong pinong gawain. Sabi ng mga taga na yon ay napakahusay ng kamay mo, ate. Kaya nais naming mang-abala sa inyo. Tulungan mo siyang tabasan at tahiin ang isang peres. Kapatid na Changfeng, napaka-formal mo naman. Dapat lang na magtulungan tayo. Masyadong mahalaga ang maputing tinapay na ito. Ibalik mo na lang ito para makain ng iyong asawa. Para sa mga bata ito. Ate, kapag tinanggihan mo pa ito, parang minaliit mo na rin akong si Lu Changfeng. Hay! Ang ganda at ang matingkad ng pulang tela na may disenyong bulaklak na ito. Maputi ang balat ni Shen Shuyao. Tiyak na babagay sa kanya kapag isinuot niya ito. Ang ganda ng hubog ng katawan ni Shen Shuyao. Kapag ginawang damit na sakto sa kanya, tiyak na magiging kaakit-akit siya. Tiyak na matatapos ko ito sa loob ng 3 araw. Napakapino at matibay ng bawat tahi nito. Kuya Dashon, ate. Kumain na kayo habang mainit pa. Uuwi na muna kami. Napakainit, mamamatay na sa init ang aso. Maluluto na ang mga paa ko. Amo, wala man lang tayong makitang kahit anong hayop. Uwi na tayo. Bakit basang-basa ka na naman ng pawis? Napakainit ng panahon pero hindi ka man lang nagpapahinga. Maganda ba? Maganda nga. Ang babae ko, si Lu Changfeng, ay dapat lang magmukhang kagalang-galang. Mabulaklak talaga ang pananalita mo. Sige na, magsisindi muna ako ng apoy para makapagluto. Napakabango, naglalaway na ang aso. Kain na tayo dali. Magpadala ka ng tig-isang bahagi sa bahay ng dating kapitan kay Kuya Dashun. Kay Lolo Wang at kay Aling Li. Ako na ang magdadala, Shuyao. Wala akong pakialam kung paano kanila tiningnan noon. Pero simula noong araw na nagpakasal tayo. Ikaw na ang babae ko, si Lu Changfeng. Ipakita natin sa buong nayon na ang asawa ko ang pinakagalang-galang sa lahat. Sino mang mga has na magsismis sa likod natin. Punit ang bibig niyan sa akin. Ito ay pinong bigas ah. Kapitan, tikman ninyo. Napakabait na tao ng asawa ni Changfeng. Kapag nag-ayos si Shen Shuyao, mukha siyang diwata mula sa painting. Lolo Wang, kainin ninyo na habang mainit pa. Sa'yo na ang pera at alak na ito. May ipapagawa ako sa iyo. Mamayang gabi, samantalahin mo ang dilim at pumunta ka sa may silid ng makina sa hilagang bahagi ng tubigan. Sirain mo ang makina ng bomba ng tubig. Ang makinang iyon ang pinakabuhay ng buong nayon. Kapag nasira ang makina, hindi makakabomba ng tubig bukas ng umaga. Matutuyo at mamamatay ang mga pananim ng buong nayon. Kapag nalaman nilang ako ang may gawa, tiyak na papatay nila ako. Tanga, sino bang nagsabing wasakin mo ang makina? Tanggalin mo lang ang pinakapundasyon nitong nozzle ng langis. Hindi naman masisira ang makina. Hindi lang ito andar bukas ng umaga. Pagkatapos, pumuslit ka sa bakuran ni Lu Changfeng habang madilim pa. Maghanap ka ng sulok sa may pader at ibaon mo doon. Kapag hindi gumana ang bomba ng tubig bukas ng umaga, at nagkakagulo na ang buong nayon sa galit, doon ko na pamumunuan ang mga tao para maghanap. Kapag nahukay natin ang piyesa ng bakal sa bakuran niya,
Sa salang pagsabotahe sa paglaban sa tagtuyot ng komunidad. Hindi ko na kailangang kumilos. Ang mga tao na sanayon ang mismong magpapahirap sa kanya. Kapag napabagsak na natin siya, ibabalik natin ang nozzle ng langis sa makina. Maililigtas pa rin ang mga pananim sa tagtuyot. Naintindihan mo ba? Grabe, ang matabang baboy na iyon, gusto niyang ipahamak ang amo ko. Amo, gising na dali. Bukas ng umaga, dadalhin niya ang buong na iyon para hulihin ka. Tumahimik ka, dahuang. May akyat sa pader sa labas. Kahit sino pa ang pumasok mamaya. Humiga ka lang at magkunwaring patay. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Subukan mong gumalaw. Babalatan kita at gagawing ulam bukas ng umaga. Ang asong ito, kung matulog parang patay na baboy. Lu Changfeng, humanda ka ng usigi ng buong na iyon bukas ng umaga. Amo, mukha ba akong kapani-paniwala? Ang lokong iyon, hindi man lang sumulyap sa akin. Magaling, bibigyan kita ng masarap na pagkain bukas. May problema, nasira ang bomba ng tubig. Anong ibig sabihin ng nasira? Hindi ba maayos pa ito kagabi? Hindi ito nasira ng kusa. May nagbaklas nito. Nawawala ang nozzle ng langis. Nag-ikot pa ako kagabi para mag-inspeksyon. Pagpunta ko kaninang umaga para buksan ang makina. Bigla na lang naglaho ang bakal na iyon. Kapag huminto ang makina, matutuyo ang lahat ng mais. Magdidildil tayo ng asin ngayong taon. Tumahimik muna ang lahat. Kagabi, may nakakita mismo sa isang anino na nanggaling sa Hilagang Kanal. At dumiretso sa bahay ni Lu Changfeng. Araw-araw nagbibigay ng karne si Lu Changfeng sa lahat. Maging ang magagandang bigas ay ibinabahagi niya sa mga nangangailangan. Paano niya magagawa ang ganoong kasamang bagay? Si Changfeng ang haligi ng ating nayon ngayon. Bakit naman niya babaklasin ang makina? Nakikita ang mukha pero hindi ang puso. Isa siyang mapagsamantalang may maitim na budhi. Nang huli lang ng kaunting hayop sa gubat para makuha ang loob ng mga tao. Sinira niya ang bomba ng tubig. Para makitang magutom ang buong nayon. At para magyabang na siya lang ang may kakayahan. Ang makinang iyon ang buhay natin. Kung hindi kayo naniniwala, halungkatin natin ang bahay niya. Hulihin ang magnanakaw kasama ang ebidensya. Dahil may nakakita naman pala. Pumunta tayo at tingnan natin. Kung mapagbintangan si Changfeng. Ako ang unang hindi papayad. Lu Changfeng, ikaw na sumisira sa pag-unlad ng nayon. Ngayon na ang katapusan mo. Hukayin ninyo doon sa kaliwang sulok ng pader. Doon nakabaon ang ninakaw. Kapitan, walang anuman dito. Impossible. Tingnan mo si Kapitan Liu, parang nababaliw. Para siyang nawalan ng bait. Naiinggit lang siya dahil maganda ang buhay ni Changfeng. Kaya sinasadya niyang maghanap ng gulo. Wan Yu. Nasaan ang sinasabi mong ninakaw? Kapitan Liu. Paano mo nalaman na ang ninakaw? Ay siguradong nakabaon sa sulok na ito ng pader. Narinig ko lang sa iba. Kanino mo narinig? At pinahukay mo agad dito. O baka naman ikaw ang nagpabaon ng ninakaw na iyon. Ubo. Huwag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. Kagabi, pumunta ako sa Hilagang Kanal para manghuli ng palaka. At hindi ko sinasadyang makita ito. Dahil kailangang hulihin ang magnanakaw kasama ang ebidensya. At nahalughog na ang bahay ko. Pero kahit kapirasong bakal ay walang nakita. Para maging patas sa buong nayon. Lakasan mo ang loob mo na ipahalughog din ang bahay mo, Kapitan Liu. Anong kalokohan, ako ang kapitan ng produksyon. Sino ka sa akala mo? Para mangahas na maghalughog sa bahay ko. Kung wala kang itinatago, ano ang ikakatakot mo? May punto ang sinabi ni Changfeng. Dahil mag-imbestiga na rin lang. Imbestigahan na natin ng buo. Pumunta kayo sa bahay ni Liu Wanyo at maghalughog. Ibaliktad ninyo ang bawat sulok sa loob at labas. Nahanap na, doon sa silong. Kapitan ng nayon, doon sa pinakaloob ng silong. Hinukay ito mula sa ilalim ng bakanting garapon ng atsara.
Liu Wanyu, napakasama mong hayop ka. Ang lahat ay nagpapakapagod sa bukid. Habang ikaw ay patagong nananabotahe sa likod. Kapitan ng gayon, napagbintangan lang ako. Hindi ko itinago ang bagay na ito. Tiyak na may nagtanim nito para isabit ako, baka si Zhao Si. Mabilis ang kamay ng batang iyon. Magnanakaw siya at natatakot na mahuli. Kaya patago niyang itinago sa silong ko. Liu Wanyu, napakasinungaling mong matanda ka. Matapos makinabang, nang iwan na. Maliwanag na ikaw ang nagpatawag sa akin sa bahay niyo kagabi. Binigyan mo ako ng 2 yuan at kalahating bote ng alak. Para sirain ko ang nozzle ng makina. Pinabaon mo pa sa akin iyon sa bakuran ni Lu Changfeng. Sabi mo gusto mo siyang patayin. Ulol, kalokohan ang sinasabi mo. Tama na. Kumuha ng lubid at talian ng mahigpit. Ihatid agad sa tanggapan ng seguridad. Hindi ka magtatapos ng mabuti. Ang buong pamilya mo ay hindi magtatapos ng mabuti. Wanyo, hindi pa magaling ang sugat mo kaya huwag ka nang gumawa ng gulo. Simula ngayong araw, hindi mo na kailangang makialam sa mga gawain ng pangkat. Magpahinga ka na lang sa bahay para gumaling ang sugat mo. At magmuni-muni ng mabuti. Kapitan, napagbintangan lang po ako. Buti nga sa kanya. Nag-aaway ang mga aso, nagkakagatan lang. Dapat lang na maturuan ng leksyon ang matandang iyan. Kapitan, tapos na ang tagtuyot sa Taglagas. Pero tiyak na maapektuhan ang ani ng pangkat natin ngayong taon. Maraming yaman sa bundok. Gusto ko sanang isama ang lahat para kumuha ng mga produkto sa bundok at ipagpalit sa komunidad. Para madagdagan ang kita ng pangkat natin. May kakayahan kang lalaki. Nang umayos ang buhay mo, hindi mo pa rin nakalimutan ang mga kanayon natin. Sige, pumunta na kayo. Pumili ka ng ilang taong masipag at maaasahan. Pero may isang kondisyon. Dapat mong maibalik ang lahat ng ligtas at walang kulang. Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Isang beses ko lang sasabihin ang patakaran. Pagpasok sa bundok, dapat sumunod ng buo sa utos ko. Sino mang mangahas na kumilos ng mag-isa, huwag na siyang aasa na makakasama pa sa akin para kumita. Kung sino ang mas nagtrabaho, siya ang may mas malaking parte. Kapatid na Changfeng, kung saan mo kami ituro, doon kami susugod. Sino mang hindi makikinig, ako, si Kuya Dashun, ang unang magpaparusa sa kanya. Alis na tayo. Ipapakita ng asong ito sa inyong mga hayop na may 2 paa ang totoong mundo ngayon. Kwak! Bobong aso, huwag kang makupad. Ikaw na uwak na may maduming balahibo. Nangangahas ka pang pangaralan ako. Gusto mo bang kagatin ko at baliin ang mga paa mo? Sa ikli ng mga paa mong iyan. Kapag tumalon ka, hindi ka man lang lalampas sa taas ng damuhan. Tumahimik ka at ituro mo ang daan. Aray, aray. Amo, masyadong maraming tinik sa harap. Matutusok ang mga paa ko. May magandang bagay sa likod ng mga tinikang iyon. Isang malawak na lugar ng mga bagay na pwedeng maipalit sa pera. Sunod kayo. Ilang kilo ng bigas kaya ang katumbas nito? Kapatid na Changfeng. Sulit na sulit ang pagpunta natin sa bundok ngayon. Bakit nakatunganga pa kayo riyan? Ipasok na agad sa sako. Saklolo, kapatid na Changfeng, saklolo. Ah! Nasaan si Zhao Tiezu? Kani-kanina lang ay nandoon pa siya sa ilalim ng matandang puno ng pino. Tigil ang lahat. Manatili kayo sa pwesto nyo. Dahuang, hanapin mo siya. Amo, may taong nahulog sa ilalim. May amoy ng dugo. Saklolo, kapatid na Changfeng, tulungan mo ako. Kapatid na Changfeng, kapatid na Changfeng. Ang buhay kong ito ay utang ko sa iyo. Ako, si Zhao Tiezu, ay handang magsilbi sa iyo habang buhay. Karapat dapat akong mamatay. Nabulag ako ng kasakiman.
at naghangad sa ligaw na manok na iyon. Tumayo ka. Bago pumasok sa bundok, nagtakda na ako ng patakaran. Ang malaking bundok na ito ay nagtatago ng kayamanan. Pero nagtatago rin ito ng kamatayan. Iniligtas kita ngayon. Dahil hindi ka pa naman nakakapagdulot ng pinsala sa pangkat natin. Mula ngayon kung sino man ang hindi susunod sa utos. Hindi ko na ililigtas sa ikalawang pagkakataon. Naintindihan nyo? Ang salita ni Kuya Changfeng ay batas. Kung sino man ang pumalpak ulit, ako mismo ang tatapos sa kanya. Tandaan nyo, kahit mamatay kayo, tandaan nyo yan. Ang galing mo, amo. Ngayong gabi, gusto kong kumain ng inihaw na hita ng baboy ramo. Kuwak, ang tanga ng mga taong to, kahit hukay hindi makita. Muntik pa nilang madamay si amo. Sige na, wag na kayong tungangarian. Talian nyo ng maayos ang baboy ramo na ito at dalhin natin. Ayusin ang hanay. Patuloy sa trabaho. Bago magdilim, kailangan nating mailabas lahat ng nakuha natin sa gubat na ito. Opo, opo. Ihanda ang mga gamit at bumalik na sa nayon. Kuya Changfeng, ako na ang magbubuhat ng baboy ramo. Naku, nakabalik na sina Changfeng. Tingnan mo ang baboy ramo na iyan. Mukhang biik sa taba. Siguradong maraming mantika ang makukuha riyan. Kapatid na Changfeng, parang nilimas mo ang kayamanan ng bundok. Pumunta tayo sa opisina ng kooperatiba. Ang 3 sako na ito at ang kalahati ng baboy ramo. Ibibigay natin sa kolektibo. Ang natitirang 3 sako ay paghahatian nating magkakasama. Kapatid na Changfeng, masyadong marami naman ito. Kuya Changfeng, utang ko sa iyo ang buhay ko ngayon. Kahit saan mo ako utusan, susunod ako ng walang reklamo. Changfeng, napakahusay ng ginawa mo. Bukas ng umaga, may darating na mga opisyal mula sa komunidad para sa inspeksyon bago ang anihan. Pagkatapos ng inspeksyon, ang mga kalakal na ito ay dadalhin sa komunidad para ipagpalit sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, posporo at gaas. Changfeng, bukas ikaw ang kakatawan sa Shilipo para asikasuhin ito. Kaya mo ba? Hayaan nating si Changfeng ang pumunta. Patas magtrabaho si Changfeng. Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Sinisiguro kong maiuwi ko ang bawat butil ng bigas ng walang bawas. Changfeng, nakabalik ka na pala. Hindi ka ba nasaktan? Paano naman ako masasaktan? Sige na, hugasan mo na ang karne na ito. Kakain tayo ng masarap ngayong gabi. Huwag kang malikot. Ano ang kinakatakot mo? May lisensya tayo at legal tayong mag-asawa. Kumukulo na ang tubig sa kaldero. Haha, napakabango naman. Malapit ko nang makain ang hita ng baboy ramo. Huwag kang mainip, hindi ka naman mawawala ng buto. Lu Changfeng, sinira mo ang kabuhayan ko. Winasak mo ang reputasyon ko. Gusto mong tapakan ang ulo ko, niliwan niyo, para umangat. Gusto mong gamitin ang mga kalakal na iyon para magpasikat sa kooperatiba. Ngayong gabi, susunugin ko ng apoy ang lahat ng iyon. Kasama ang bodega ng kooperatiba hanggang sa maging abo. Titingnan ko lang kung ano ang ihaharap mo bukas. Ang matabang baboy na ito, hindi natutulog sa gitna ng gabi. Ano ang gagawin niya bitbit ang digalong gaas? Siguradong may masamang balak yan. Amo, may malaking problema. Ang walang hiyang si Liu Wanyu. Lumabas ng bahay bitbit ang isang galon ng gaas. Mukhang galit na galit at gustong pumatay. Papunta siya sa direksyon ng opisina ng kooperatiba. Sa opisina ng kooperatiba, si Liu Wanyu may dalang gaas sa kalagitnaan ng gabi papunta roon. Ang target niya ay walang iba kundi ang mga kalakal. Nakabababa lang natin ngayon. Changfeng, anong nangyayari? May ingay sa labas. Lalabas lang ako para tingnan. Matulog ka na ng mahimbing at etrangka mo ang pinto. Gising na para magtrabaho. Sa kalagitnaan ng gabi, nananaginip pa lang ako nang umangat-ngat ng hita ng baboy ramo. Sino ang nang-inis kay amo? Kakamatin ko ang binti niya. Sunog na ang lahat. Tingnan natin kung paano ka magsusumite ng ulat sa kooperatiba bukas, Lu Changfeng. Tahol ni Dahuang. Aw, aw, aw. Amo, bakit hindi mo ako hinayaang sugurin at pilasin ang lalaking iyon? Sa paghuli ng magnanakaw, kailangan ng ebidensya. Sa paghuli ng nangangalunya, kailangan silang mahuli sa akto. Masyadong madali para sa kanya kung hulihin natin siya ngayon. Akin ito. Walang sinumang makakaagaw nito. Kung hindi talaga pwede, dadalhin ko ito sa kooperatiba ng supply at pamimili para maghanap ng koneksyon. Dadalhin ko ito sa kooperatiba ng supply at pamimili para maghanap ng koneksyon. Huni ng daga may natuklasan ako. May nakatagong kayamanan ang matandang iyon sa loob ng pader. Ang bakal na kahon na iyon ay puno ng mga nakaw na yaman na hindi pwedeng makita sa liwanag. Malaki ang naitulong ko ngayon, amo. Huni ng daga may malaking natuklasan si Huir. Magsalita ka.
May lihim na taguan sa loob ng makapal na pader na iyon. May nakatagong bakal na kahon doon. Sa loob nito ay may ilang lumang libro ng kwenta. Mayroon ding makapal na salansa ng mga perang papel. At ang pinakamatindi, may 3 kumikinang na gintong bara. Lahat ng iyon ay galing sa masamang paraan. Takot na takot siyang matuklasan ng iba. Halos mamatay na siya sa takot. May darating na mga opisyal mula sa komunidad bukas para mag-inspeksyon. Tiyak na dadalhin sila ni Liu Wanyu sa kanyang bahay. May paraan ka ba para bumukas ang lihim na taguan sa harap ng mga pinuno? Huwag kayong mag-alala, amo. Matagal na akong naghahari sa lugar na ito. Lahat ng mga kapatid ko rito ay sumusunod sa akin. Sinisiguro kung kusa na lang mabibiyak ang pader na iyon. Huwag pilitin. Hintayin nating lumuwag ang kanyang pagbabantay bago kumilos. Gawin ninyong magmukhang aksidente lang. Kapag ako ang kumilos, walang magiging sablay. Amo, hindi ko alam kung ano ang nakasulat sa libro ng kwenta ng matandang iyon. Pero ang pera at mga gintong bara sa bakal na kahon. Baka ilipat niya iyon sa kalagitnaan ng gabi. Gusto mo bang bumalik ako doon para magbantay? Bantayan mo siya. Kapag ginalaw niya ang bakal na kahon, iulat mo agad sa akin. Kung hindi niya ito galawin, maghintay ka bukas kapag pumasok na ang mga pinuno sa kanyang bahay. Saka ka kumilos ayon sa sitwasyon. Naiintindihan ko, kung hindi siya kikilos, hindi rin ako kikilos. Maligayang pagdating, mga pinuno, para mag-inspeksyon sa aming trabaho. Magsigarilyo muna kayo. Huwag na muna, asikasuhin muna natin ang opisyal na gawain. Pumunta muna tayo sa mga bukid. May matinding tagtuyot ngayong taon. Ang mapanatili ang ganitong paglago ng mga pananim sa Shilipo ay isang napakahirap na laban. Maayos at matatag ang inyong paglaban sa tagtuyot. May malaking ambag ang mga kadre ng brigada. Salamat sa papuri, Direktor. Tungkulin ko naman ito bilang pinuno ng pangkat ng produksyon. Para lang maisalba ang mga pananim na ito. Ilang araw at gabi akong hindi nakatulog. Kasama ang lahat, nagbantay kami sa tabi ng water pump. Kahit nabalian ako ng tadyang, hindi pa rin ako umalis sa pwesto. Napakataas ng kamalayan ni kasamang Wanyu. Dalhin mo rito ang libro ng kwenta at titingnan ko. Siyempre naman, Direktor. Ako mismo ang laging nagtatago ng librong iyon. Mas ligtas ito sa bahay ko. Wala man lang maayos na mesa sa opisina ng brigada. Mas mabuti pang pumunta tayo sa bahay ko, ipagtitimpla ko kayo ng masarap na tsa. Maaari ninyo itong basahin doon ng dahan-dahan. Direktor, pakitingnan po. Bawat butil ng pagkain sa Shilipo ay nakatala lahat dito. Malinaw ang mga talaan. Tugma ang mga pumasok at lumabas, Pinunong Liu. Maayos ang pamamahala mo sa mga kwenta. Salamat sa papuri, Direktor Wang. Ito naman talaga ang dapat kong gawin. Magtrabaho na tayo. Sugod, mga kapatid. Aray ko. Mga daga, may mga daga. Bilis, protektahan ang pinuno. Tabi, ako narito. Hayop na to. May mukha ka pa para protektahan ang maruming perang yan. Dugot pawis ito ng Shilipo natin. Wala kang konsensya, lapastangan ka. Ang lahat ay hindi man lang makakain ng sapat ng harina ng mais. Tapos ikaw ay nagtatago ng mga gintong bar sa bahay mo. Mga kanayon, pakinggan ninyo ang mga kalokohang ginawa ng pesting ito. Taglagas ng taong 75, binaha ang Shilipo. Naglaan ang komunidad ng 2,000 kaba ng bigas para sa tulong. Nakasulat sa totoong listahan na kinurakot ang 500 kilo ng bigas. At ibinenta sa itim na merkado para kumita ng 120 yuan. Taglagas ng taong 76, nag-abot ng buwis na 6 ang pangkat. Si Liu Wanyu ay naglagay ng buhangin sa mga sako sa kalagitnaan ng biyahe. Kinurakot ang 1,000 kilo ng magandang trigo. At ginawa itong pera sa sarili niyang bulsa. Taglamig ng taong 77, nagdala ang pangkat ng isang matabang baboy na 300 kilo. Sa komunidad para ipagpalit sa pataba, gaas at pusporo. Kinuha ni Liu Wanyu ang kalahati ng pera para sa karne ng baboy. Ang ibinalik na pataba ay basang-basa at may sira. At kulang ng higit sa kalahati ang gaas. Kaya ang buong nayon ay nagtiis sa dilim at lamig noong taglamig. Sinungaling, lahat ng iyan ay kasinungalingan. May nag-frame up sa akin. Hindi sa akin ang listahang iyan. May naglagay niyan sa loob ng dingding. May gustong magpahamak sa akin. Ay frame up ka, bulag ba ang mga opisyal ng komunidad? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo. Ang sulat kamay sa listahang ito. Hindi ba ikaw, Liu Wanyu, ang sumulat nito? Sabihin mo sa akin. Sinong may ganyang kakayahan? Na maghukay ng taguan nang hindi mo nalalaman sa mismong tinutulugan mo gabi-gabi. Kung hindi mo ginawa ang lihim na taguang ito. Sinong makakaalam na may butas sa pwestong ito? Narito ang saksi at ebidensya. Hindi na ito maitatanggi. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Iligpit ninyo ang salot na ito ng lipunan. Direktor Wang, naguluhan po ako. Nabulag po ako. Kaya hinayaan kong maging pinuno ang pesting ito. Bilang pinuno ng pangkat ng produksyon sa loob ng maraming taon, nagpapakumbaba ako. At handa akong tumanggap ng anumang parusa.
Hindi mo kasalanan ito. Masyadong magaling magpanggap si Liu Wanyu. Ang dalawang listahan ay ginawa niyang walang kapintasan. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang pangyayari ngayon. Maging ako ay naloko rin niya. Huwag kayong mag-alala, mga kanayon. Parurusahan ng komunidad ng matindi ang ganitong. Kurakot na sumisira sa pag-aari ng lahat. Kapag na-verify na ang perang ito at ang mga gintong bar, ibabalik ang lahat sa pangkat ng Shilipu. Hindi namin hahayaang masayang ang dugot pawis ng lahat. Mabuti. Matalino ang komunidad. Huli ng tama, barilin ang hayop na iyan. Nakahinga rin ng maluwag ang langit. Alis na siya. Dashon, ilabas mo ang kariton ninyo. Habang hindi pa tuluyang dumidilim, bilisan nating dalhin ang mga huling hayop sa komunidad. O, kapatid na Changfeng, aalis na ba tayo? Maglalakbay tayo ngayong gabi. Bukas ng umaga, pagkabukas ng kooperatiba, aasikasuhin na natin ito. Dalhin mo rin ang kalahating sako na hinati mo kagabi, para maipalit sa magandang klase ng bigas. Aalis na ba kayo? Pupunta lang sa komunidad. Mag-iingat ka sa daan. Bumalik ka agad. Pagbalik ko, ibibili kita ng cream para sa balat at candy. Gastos na naman. Mas mahalaga ang pagkain sa bahay. Tayo na. Kapatid na Changfeng, kinalkula ko kagabi. Itong kalahating sako ng kabute at buto ng pino ay pwedeng maipalit sa hindi bababa sa 20 kilo ng harina ng mais. Pagkatapos, kukuha rin ako ng pulang tali sa buhok para sa asawa ko. Tiyak na matutuwa siya. Pinaalis ka lang gamit ang 20 kilo ng mais. Ngayon, papalitan ko lahat ng harina at bigas para sa iyo. Mga mamahaling bagay na tuwing bagong taon mo lang maiisip. Walang kwentang hayop na may 2 paa. Ano bang masarap sa harina? Kailangang makakain si Daho ang ngayon ng malalaking buns na may karne mula sa restoran ng gobyerno. Asong kalye, tadhana mo na talagang kumain ng dumi habang buhay. Subukan pang murahin ng ibong may maduming balahibo si Dahuang. Tatalan ako at kakagatin kita hanggang sa mamatay ka. Bobong aso. Ang 2 palaboy na ito. Kapatid na Changfeng, ito ba ang sinasabi mong lugar kung saan natin maibebenta ang mga paninda natin? May libu-libong bibig sa bayan. Basta't maganda ang kalidad ng paninda. Huwag kang mag-alala na walang bibili. Bantayan mo ang karwahe rito. Ano man ang mangyari, huwag kang tatakbo kung saan-saan. Dahuang, bantayan mo ang mga gamit sa karwahe. Huwag kang maingay, sumunod ka sa akin. Heyo, ihanap mo ako ng daan palabas. Amo, pumunta ka sa kaliwa. May butas ng aso sa unahan pagkatapos ng 20 hakbang. Papunta iyon sa labas. Tayo na, amo. Lampasan mo ang mababang pader sa unahan, patungo na iyon sa kagubatan. Kapatid, hindi sapat ang salamat sa malaking tulong mo. Kung wala ka ngayon, at nahanap ang pampublikong pera at mga resibo sa bag ko, tapos na ang buhay ko. Noong nakaraan, ang mga paninda mula sa bundok para sa pabrika ng ladrilyo. Nasiyahan naman ang mga pinuno sa pagkain. Ikaw pala yung nagbenta ng ligaw na kuneho at kabute. Kapatid, napakalaking tadhana nga naman. Ako si Xuego, ang pinuno ng departamento ng pagbili sa pabrika ng pagpoproseso ng pagkain. Mula sa Shilipu, ako si Lu Changfeng. Ginoong Xu, ano ang ginagawa mo rito? Daan-daang manggagawa sa kantina ng pabrika ang naghihintay ng makakain. Hindi talaga sapat ang rasyon ng karne. Kaya nagdala ako ng pera rito sa itim na merkado para sumubok ng swerte. Minalas lang din ngayon at nasalubong ang patrol team. Ginoong Xu, may nakuha akong bagong batch ng mga di-kalidad na produkto mula sa bundok. Napakalaki ng dami nito, kaya mo ba itong bilhin lahat? Kapatid, tiwala ako sa mga paninda mo. Nasaan ang mga paninda, basta't maganda ang kalidad. Hindi problema ang pera at mga kupon. Sumunod ka sa akin, tingnan natin kung sinong walang takot ang mga ngahas na lumapit. Kakagati ni Dahuang ang liig niya sa isang kagat lang. Kapatid na Changfeng, sa wakas ay nakabalik ka na rin. Napakalakas ng tunog ng pito kanina. Akala ko talaga ay nahuli ka na. Nasalubong ko ang patrol team na naglilinis ng lugar. Nakatakas ako, Dashon. Buksan mo ang sako para maipakita ang mga paninda kay Ginoong Xu. Napakagaling, pambihira ito. Ito ay dekalidad na produkto mula sa mga dantaong pintri sa kailaliman ng kagubatan. Hazel Grouse. Kapatid, hindi sapat ang salamat sa malaking tulong mo. Kung wala ka ngayon, at nahanap ang pampublikong pera at mga resibo sa bag ko, tapos na ang buhay ko. Noong nakaraan, ang mga paninda mula sa bundok para sa pabrika ng ladrilyo. Nasiyahan naman ang mga pinuno sa pagkain. Ikaw pala yung nagbenta ng ligaw na kuneho at kabute. Kapatid,
Napakalaking tadhana nga naman. Ako si Xuego, ang pinuno ng departamento ng pagbili sa pabrika ng pagpoproseso ng pagkain. Mula sa Chile po, ako si Lu Changfeng. Ginoong Xu. Ano ang ginagawa mo rito? Daan-daang manggagawa sa kantina ng pabrika ang naghihintay ng makakain. Hindi talaga sapat ang rasyon ng karne. Kaya nagdala ako ng pera rito sa itim na merkado para sumubok ng swerte. Minalas lang din ngayon at nasalubong ang patrol team. Ginoong Xu, may nakuha akong bagong batch ng mga di-kalidad na produkto mula sa bundok. Napakalaki ng dami nito, kaya mo ba itong bilhin lahat? Kapatid, tiwala ako sa mga paninda mo. Nasaan ang mga paninda, basta't maganda ang kalidad. Hindi problema ang pera at mga kupon. Sumunod kayo sa akin, tingnan natin kung sinong walang takot ang mga has na lumapit. Kagat-kagat ni Dahuang ang liig niya hanggang sa mabali. Kapatid na Changfeng, mabuti naman at nakabalik ka na. Ang lakas ng pito kanina, nayanig ang langit. Akala ko talaga nahuli na tayo. Nakaengkwentro ko ang patrol team na naglilinis ng lugar. Naligaw ko sila, Dashon. Buksan mo ang sako at ipakita ang mga paninda kay Ginoong Xu. Grabe, napakahusay nito. Ito ang pinakamagandang klase mula sa daang taong gulang na puno ng pino sa kailaliman ng kagubatan. Baboy ramo. Ang baboy ramo na iyan ay karne sa hita para kay Dahuang. Kung mangangahas ang mga taong iyan na kunin ang lahat, kakagatin ni Dahuang ang puwit nila. Kapatid na Lu, kukunin ko na ang lahat ng panindang ito. Ginoong Xu, magkaiba ang pagkakaibigan. Sa negosyo, 5 sako ng paninda sa bundok at kalahating bahagi ng karne ng baboy ramo. Magkano ang alok mo? Ang isang sako ng paninda sa bundok ay tumitimbang ng mga 50 hanggang 60 kilo. Kalkulahin natin sa pinakamataas na presyo sa black market. Ang kalahating karne ng baboy ramo na ito ay napakabihira at walang kapantay ang halaga. Gawin nating eksaktong 500 yuan ang kabuuan. Dagdag pa ang ilang mga kupon, deal na ba? Hindi ligtas ang lugar na ito. Tulungan natin si Ginoong Xu na ihatid ang mga paninda roon. Idiskarga ang mga paninda rito. Sa susunod, kung may magagandang paninda sa bundok ang Shilipu, huwag na kayong pumunta sa kooperatiba. Huwag nang magtiis sa galit doon. Pumunta na lang kayo diretso rito para hanapin ako. Kahit gaano karami, bibilhin ko lahat, ako si Xuego. Sige, magugnayan tayo lagi sa susunod. Diyos ko, 500 yuan. Kanina pa ako hindi makahinga ng maayos. Baka panaginip lang ito. Baka biglang maglaho sa isang ihip. Paano mangyayari iyon? Sumunod lang naman ako sa pagtakbo. Kunin mo ang pera para sa kalahating sako ng paninda sa bundok. Ay nga pala, kailangan pa nating bumili ng bigas. Naghihintay pa ang mga taga-baryo sa ating panligtas buhay na pagkain. Pumunta tayo sa tindahan ng butil para bumili ng bigas at karne. Dahuang. Ngayong araw, kailangang makakain tayo ng malalaking meatball mula sa restoran ng gobyerno. Kahit anong mangyari, hindi natin ito ipagpapaliban. Magtrabaho na tayo. Ang baka ay kayang humila ng 5,000 kilo. Kerosene na 50 kilo at 100 piraso ng dekalidad na bigas. 2 kilo ng asukal. Hindi ka ba sumasang-ayon? Matagal ka na niyang kasama. Kahit ang bata ay sumasang-ayon din. May magandang kapalaran sa ating mga kamay. Kapatid na Changfeng. Sa tingin mo, kapag nakita ng lumang kapitan ang mahigit 2,000 kilong ito, ng pagkain, hindi ba siya hihimatayin sa gulat? Kapag nakita ng asawa ko ang pulang tela at karning ito, tiyak na ituturing niya akong parang hari sa bahay. Ang malalaking buto ay para kay Dahu ang lahat. Kain lang ang alam ng asong ito. Ang kumikinang na bakal na kahon sa bulsa ng amo. Ang tunay na kayamanan. Ano ba ang alam ng ibong may maduming balahibo? Kasya ba ang bakal na kahon sa pagitan ng mga ngipin mo? Tumahimik kayong lahat. Mga kapatid, sapat na ang matabang tupa na ito ngayon. Magiging komportable ang buhay natin ng ilang buwan. Hihi! Amo, may 7 tao sa likod na may hawak ng mga kutsilyong bakal.
Sumusunod sila sa bakas ng gulong natin. Kuya, may kanal sa harap. Ipasok mo ang karwahe roon. Dahil marami tayong dalang gamit. Hayaan muna nating magpahinga ang baka. Dashon, ihanda mo ang sandata. Maganda ang swerte natin, mga kapatid. Nakahuli tayo ng isang matabang tupa. Iwanan ninyo ang lahat ng gamit at lumayas na kayo. Sino ang mga ngahas na tumanggi? Pumasok kayong nakatayo ngayon. Pero lalabas kayong nakahiga. Aw, aw, aw. Ah! Lintik kayo. Lakas ng loob ninyong agawin ang bigas at pulang tela ko. Lalabanan ko kayo hanggang kamatayan. Takbo dali. Buti na lang at mabilis tumakbo ang mga duwag na to. Kundi kakapusin sila ng hininga sa kagat ko. Ligtas na, amo. Nagsitakbuhan na sila. Ligtas na po kayo. Kapatid na Changfeng. Ang bilis ng mga galaw mo kanina. Kapitan, anong oras na ba? Bakit wala pa ring balita kina Dashon at Changfeng? May nangyari kayang masama sa kanila. Huwag kang ang mag-isip ng masama. Maingat kumilo si Changfeng. Tingnan ninyo, may ilaw doon. Sila na ba yan? Bakit nakabalik na si Changfeng? Changfeng. Ano ang mga nakuha mo? Para sa buong nayon natin ang lahat ng ito. 2,000 kilo ng mais at trigo. 50 kilo ng karne. At nasa ilalim naman ang gaas, asin at mga kagamitang bakal. Napakabuti pero magastos ka rin ha. Para saan pa itong pulang tela? Binili ko yan para sa iyo, gusto ko lang. Dashon, magsama ka ng ilang kasama para ihatid ang kariton sa bodega ng nayon at ibaba ang mga kargamento. Uwi na tayo. Changfeng, hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag mag-aksaya ng pera? Napakahalaga kaya ng cream sa mukha at ng gatas na candy. Buka ang bibig. Matamis ba? Tikman ko nga. Ano ang niluluto mo? Napakabango naman. Karne, napagod ka kagabi. Kaya dapat kang bumawi ng lakas. Maghilamos ka na, malapit na itong maluto. Napakasarap. Napakabango naman ng amoy nito. Pahingi naman ako ng isang piraso. Napakasarap talaga. Kung sinong magtangkang galitin ang amo, lalabanan ko siya. Tapos ko nang pakainin ang aso. Ngayon, ikaw naman ang pakakainin ko. Kapatid na Changfeng, tawagin mo ang 5 kasamahan natin na sumama sa bundok noong nakaraan. May mahalaga tayong pag-uusapan. Kapatid na Changfeng, pupunta ba ulit tayo sa bundok? Hindi lang tayo mamumulot ng pine nuts, kundi papasok tayo sa mas malalim na bahagi para mangaso. Gusto ko lang sabihin ang totoo sa inyo ngayon pa lang. Napakadelikado ng mga mababangis na hayop sa malalim na kagubatan. Mga mababangis na baboy ramo at oso. Kahit alin sa kanila ang makaharap natin, maaari tayong masugatan o mabalian ng buto. Mas delikado ang pagpunta natin ngayon ng 100 beses. Kung sino ang natatakot, maaari nang umalis ngayon. Ako, si Lu Changfeng, ay hindi mamimilit. Magkapatid pa rin tayo pagkatapos nito. Kapatid na Changfeng, kung hindi dahil sa iyo, hindi makakabili ang asawa ko ng magandang tela. Ako, si Zhang Dashun, kung wala ka. Siguradong kumakain pa rin ako ng mapapait na ligaw na gulay ngayon. Tama si Dashun. Kasama mo rin ako. Kung sino man ang umurong, siya ay duwag. Sige, laban. Mabuti, umuwi na kayo at maghanda. Magkita-kita tayo sa pasukan ng nayon. Huwag magpumilit kapag may panganib. Dapat kayong bumalik ng ligtas. Larga na. Amo, may mga hayop sa may putikan sa harap. Isang malaking baboy ramo na may sugat. Kasama ang 3 babaeng baboy ramo na naghukay ng ugat ng puno, napakatataba nila. May tuyong kanal sa kanan. Dashon, magsama ka ng 2 tao para magputol ng matigas na kahoy at patalimin ito. Tieshu, kumuha ka ng lubid at maglagay ng bitag sa may bangin. Bilis-bilisan mo. Ilahin mo siya papunta sa bangin. Ipapakita ng asong ito sa inyong mga bobong baboy ngayon. Kung ano ang tunay na galaw. Kilos na.
Ang apat na baboy na ito, mukhang lampas 1,000 kilo ang kabuang timbang. Yaman nito. Tieshu, magsama ka ng mga tao para pumutol ng puno at magtapyas ng mga sanga. Itali ninyo ang apat na kahoy na pang-alsa. Mga kapatid, trabaho na. Sabay-sabay, 1, 2, angat. Tayo na. Diyos ko po. May malaking balita. Nakalikod na sina Changfeng. May dala silang apat na malalaking baboy ramo. Mukhang nakuha nila pati ang buong angkan ng mga may pangil sa bundok. Apat na malalaking baboy ramo. Tiyak na tumitimbang ang mga ito ng 3 hanggang 400 kilo bawat isa. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Tulong kayo, buhatin natin papunta sa opisina ng brigada. Sabay-sabay. Malaki ang ani natin sa bundok ngayon. Ang 2 babaeng baboy ramo na ito ay kakatayin at ipapamahagi agad. Bawat pamilya ay makakakuha base sa bilang ng miyembro. Lahat ay may parte. Napakabait mo talaga, kapatid na Changfeng. Napakalaki ng puso ng pamilya Lu. Lintik, napakatataba at napakasarap ng mga karne na iyon. Paano nakakuha ng ganoong kalaking huli ang mga mahihirap na iyon sa Shilipo? Paano sila nakahuli ng ganoong kalaking hayop? Bilis, bumalik tayo sa baryo at sabihin sa kapitan. Lintik, napakatataba at napakasarap ng mga karne na iyon. Paano nakakuha ng ganoong kalaking huli ang mga mahihirap na iyon sa Shilipo? Paano sila nakahuli ng ganoong kalaking hayop? Bilis, bumalik tayo sa baryo at sabihin sa kapitan. Kapitan, may malaking balita. Ang mga tao sa Shilipo ay galing sa kagubatan. Nakahuli sila ng 4 na baboy ramo. Lampas 1,000 kilo ang kabuang timbang. Ulol, sa lampang mga tao na iyon sa Shilipo. Totoo po ito, walang duda. Nababaliw na ang buong baryo sa tuwa. Mas maraming lalaki sa Gramang Baishui kaysa sa kanila. Bakit hindi natin kaya? Tawagin mo ang lahat ng malalakas na lalaki sa baryo. Dalhin ang mga kagamitan. Bukas ng maaga, papasok tayo sa bundok para manghuli ng malalaking hayop. Kapatid na Changfeng, dapat mong itabi para sa sarili mo ang lalaking baboy na ito. Tama si Kuya Dashun. Ipinamigay mo na ang 2 babaeng baboy sa buong baryo. Ang pinakamalaking ito ay dapat mapunta sa iyo. Sige, bukas pupunta ako sa bayan para ibenta ang 2 baboy na ito. Pagkatapos ay hahatiin natin ang pera. Napagkasunduan na natin yan. Wala naman talagang panganib na nangyari. Napakagaaga mo, kapatid na Lu. Napakataas ng kalidad nito. Tiyak na sariwang huli ito mula sa kagubatan. Kapatid na Lu, ang budget para sa buwang ito sa pabrika ay halos naubos na noong nakaraang araw para sa pagtanggap sa mga inspektor mula sa lungsod. Ang natitirang pera at mga kupon sa kamay ko ay hindi sapat para bilhin ang buong baboy. Magkano ba ang kaya mong bilhin, Ginoong Xu? Kaya kong bilhin ang babaeng baboy na ito. Ang lalaking baboy naman ay dalhin mo sa palihim na merkado para ibenta ng tingi. Mas kikita ka roon kaysa ibenta sa akin. Sige, mas mataas pa nga ang presyo ng lalaking baboy doon. Napakabait mo talaga, kapatid na Lu. Sa susunod, kung may magandang huli ka, dumiretso ka lang dito. Sige, magugnayan tayo palagi. Kapatid na Changfeng, ang malaking bagay na ito. Kung ibebenta natin sa palihim na merkado, mas malaki ang kikitain natin. Pumunta ka sa itaas at magbantay ka. Huwag mag-alala, amo. Walang makakaligtas sa mga mata ko kahit anong galaw sa paligid. Kapatid na Changfeng, nandito na tayo sa lugar. Anong gagawin natin? Baboy ramo, napakalaking baboy ramo. Tiyak na tumitimbang ito ng mahigit 300 katis. May kasamang kupon, piso't kalahati kada katis. Kung walang kupon, 2 piso. Bawal tumawad, bawal mamili. Kapag ubos na, ligpit na. Iligpit mo na ang bag. Amo, may ilang langaw na nakabuntot sa atin. Mukhang bago ang mukha mo rito, kapatid. Malaki ang kinita mo, ah. Nagbayad ka na ba ng renta sa pwesto? Naghahanap ka ba ng gulo? Magtanong-tanong ka kung kanino ang teritoryong ito. Sino ang may lakas ng loob na bumangga sa mga tao ni kapatid na Biao? Humakbang ka pa ng isa. Iiwan ko ang mga kamay mo rito. Humanda ka. 10 siopaw. Kuripot na amo. 1 siopaw lang ang ibinigay sa akin. Siya naman, mag-isang kumain ng 5. Hindi ba siya natatakot na pumutok ang tiyan niya? Ungas na aso. Punta tayo sa kooperatiba.
Kumuha ka ng 6 na dilatang karne. Kumuha rin ng ilang dilatang prutas. Kumuha ng 2 lata ng gatas na dipulbos. Dagdagan mo pa ang bigas at mga kahon ng kakanin. Sa kabuuan, kumita tayo ngayon ng 378 piso at 20 sentimo. 1 piso ang nagastos sa siopao. 35 piso at 50 sentimo naman sa kooperatiba. Ang kabuang nagastos ay 36 na piso at 50 sentimo. Idagdag pa ang natitirang 106 na piso at 70 sentimo noon. Ngayon, mayroon na tayong 468 na piso at 60 sentimo. Ang mga hampas lupang iyon sa Chile po. Kahapon, naglabas sila mula sa Laohigo. Nang mahigit 1,000 katis ng karne ng baboy ramo. Ngayon, papasok din tayo roon. Kahit maghukay pa tayo ng 3 talampakan, kailangang makahuli tayo ng ilang malalaking baboy. Sino mang makataga sa ulo ng baboy ramo, ay makakakuha ng karagdagang 10 katis ng taba ng karne. Saan naman may baboy ramo rito? Tumahimik ka, baka marinig tayo ng kapitan. Bilis, bilisan nyo. Bakit kayo nagpapatumpik-tumpik? Huwag kayong tumakbo pabalik. Pumasok kayo sa mayabong na bahagi ng kagubatan. Takbo. Anong klaseng bulok na lugar ba ito? Dala-dala mo ang napakaraming mamahaling gamit. Saan galing ang pera mo? Isang magsasakang tulad mo, paano nakabili ng dilatang karne? Tiyak na iligal ang negosyo ng batang ito. Mga nakauna gamit ang mga ito. Ang gramang baishwi ay isang huwarang brigada. Kailangan kumpiskahin ito at ibigay sa komunidad. Saan galing ang mabahong pulubing ito? May lakas ng loob na mang-agaw kay amo. Gusto mong agawin ang mga gamit ni amo. Mga taang sinagasaan ng baboy ramo. Bakit kayo nakatunganga riyan? Kahit duraan lang natin siya ng sabay-sabay, malulunod na siya. Ang mga maagaw nating gamit ay paghahatian nating lahat. Aw, aw, aw. Tingnan ko lang kung sinong mga has na humihip sa kahit isang hibla ng balahibo ni kapatid na Changfeng. Kapatid na Changfeng. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Madeshon ay nagdala ng isang grupo ng mga inutil. Para mang-agaw ng gamit dito sa Shilipo. Sino mang gumalaw ngayon? Papakainin ko ng bakal kung pala ang ulo niya. Misyon lang, isang pagkakaunawaan lang ito. Pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Umalis na kayo ng mga tauhan mo. Huwag kang masyadong magmalaki. Hindi pa ito tapos, abangan mo na lang. Tayo na. Kapatid na Changfeng. Ang mga ito ay ang pinakamamahal na gamit sa kooperatiba. Para ito sa kalusugan ni Shuyao. Wala talagang masasabi sa pag-aalaga ni kapatid na Changfeng kay Shen Shuyao. Napakaswerte talaga ni Shen Shuyao.